At ito po ang mga kailangan natin para makagawa po tayo ng skinless longganisa. Ayan, kailangan po natin ng giniling. Ayan, 700 gram po ito. Itong nabili ko sa palengke. Kailangan din po natin ng paprika. Siyempre, kailangan din po natin ng asukal. Medyo masarap din po kapag ang longganisa natin ay mayroong agaw tamis. Ayan, kailangan din po natin ng bawang. Mas madaming bawang po, mas masarap. At kailangan din po natin ng asin. Ayan, kailangan din po natin ng paminta. Ayan, at yan po ang kompletong ingredients natin para makagawa po tayo ng skinless longganisa. Pagsamasamahin na po natin ang ating mga ingredients. Ito na po sa isang bowl ang ating giniling. Ayan, ilagay na po natin ang ating paminta. Kasunod naman po is ang ating asin. Ayan, kasunod naman po isang ating paprika. Ayan, nagbibigay po ito ng dagdag lasa sa ating gagawing longganisa at nagbibigay din po ng dagdag kulay. Ayan, ay pwede din naman po ito, pwede pong hindi kayo maglagay ng ganito kapag manggagawa kayo ng longganisa. Optional lang po ang ating paprika, pwede pong gumawa ng longganisa na wala ang paprika. Ayan. Kasunod po is ilalagay naman po natin ang asukal na pula. Mas masarap kung medyo may matamis, kaya lalagyan natin ng kaunting asukal. At ayan, ilalagay na po natin yung bawang nating madami. Ayan. Ang aking pong bawang is ginawa ko po is niyadyad ko po para mas mabilis pong kumapit ang lasa ng bawang sa ibang ingredients pag hinalo na natin. Lagyan po natin ng kaunting mantika. Ayan. Ready na po ang ating longganisa. Haluin lang po natin hanggang magsama-sama lahat ng ating ingredients. Pwede din po kayong gumamit ng stand mixer para po mas humalo siya. Napakabango po niya. Kung naaamoy nyo lang po. Tamang-tama po ito pang almusal, pang tanghalian at pwede din pong panghapunan. Ayan. Medyo matagal na din po hindi nakakatikim ng longganisa. Kaya gagawa na lang po tayo ng version natin. Ayan. Sa Quezon po is ang sikat na sikat is yung pong lukban longganisa. Ayan, medyo malakit pa po. Ang gagawin ko po dito is lalagay ko po muna siya sa ref ng 2 to 3 hours. At ayan na po yung ating natimplang skinless longganisa. Ayan, ilalagay po muna natin siya sa ref for 2 to 3 hours. Ayan, balikan po natin siya mamaya. Kumuha lang po tayo ng isang wax paper. Ito po ang pinakamadaling paraan para po makagawa tayo ng longganisa. Ayan, dito lang po, ilagay po natin ang ating giniling. Ayan. Itupi lang po natin siya. Ayan. Tapos, gumawa po tayo ng kahit anong card. Ito po, i-press lang po natin siya. Ayan po. Hindi po siya didikit kasi wax paper po ito. Ayan po, oh. Buo na po ang ating. Ngayon is ililipat naman po natin siya sa kabila nating plate. Ganyan lang po ang ating gagawin. Yan, press lang din ulit po natin. Nagsishape na po siya ng
Korteng longganisa. Ayan. Hindi po ba? Napaka-simple, napaka-easy. Ayan. At ito na po yung ating skinless longganisa. Ayan, dahil po siya ay medyo malambot pa, ilalagay po muna natin siya sa freezer. 2 to 3 hours po ulit, saka po natin lulutuin. Ayan. Kita-kita po ulit tayo mamaya pagluluto po ng ating longganisa. Ayan na po ang ating longganisa at dadako naman po tayo sa pagpiprito ng ating longganisa. Maglagay lang po muna tayo ng kaunting mantika. Ikutin lang po natin para hindi isang side lang ang maluluto. Yung tubig po ang magluluto sa kanya. Hintayin lang po natin siyang kumati. Para po pati loob is luto. Ayan, ganyan po ang pagluluto ng longganisa. Para po pati loob is luto. Ayan. Hayaan lang po natin siya. Ayan, nahayaan lang po natin magkati ang ating tubig. Ayan, para po sure na lutong-luto ang loob ng ating longganisa. Lagyan po natin ng kaunting mantika. Itiklorin lang po natin siya. Makakasigurado po na tayo na luto pati loob ng ating longganisa. Pag po ganyan na yung pagka-brown niya, is okay na po siya. Ready na po siya para sa ating hapunan. At ayan po, ready na po para sa hapunan ng ating homemade skinless longganisa. Ayan, tara na po. Kumuha na po kayo ng kanin at sabay-sabay po tayong kakain. Ayan, thank you po Lord sa lahat ng blessing. Bukas po ulit. Salamat! Thank you po sa panonood.